Mga Lods, magandang araw sa inyo. So meron pala akong sasagutin na tanong about doon sa paghahanap ko sa nanay ko, okay? Diba, nakita ko na nga siya after 31 years. So may mga nagtatanong, Lods, for 31 years, hindi kayo nagkita? Hindi ka ba niya hinanap? Or hindi mo ba siya hinanap dati? Ano yun, nawalan kayo ng contact? Wala ba kayong contact? Mga ganun, diba? So unang-una, Lods, for 31 years, hinahanap ko siya. Nung pagdating ko ng Pilipinas, meron naman kaming contact for 2 months. Pero hindi kayo makakapag-usap araw-araw, lalo nung panahon na yon. 1993, wala pang internet yata sa Pilipinas nun eh. O hindi ko paramdam. Pagkatapos, ang isa pang problema ron is wala kaming telepono sa bahay. Ngayon, hindi nangangahulugan na pag meron kang telepono, automatic makakausap mo siya. Kasi noong mga panahon na yun, ang hirap ng long distance call. So doon sa looban namin, meron yata 2 o 3 bahay lang ang merong telepono. So sila medyo angat sa buhay. Mahirap nga kami nun, di ba? So ngayon, ang ginagamit namin, yung number ng kapitbahay namin, para makatawag yung nanay ko once a month. So 2 beses lang siyang tumawag. Yung pangalawang beses nga, yun nga yung nagalit nga ako sa kanya. Kasi ayon sa tatay ko, kaya daw ako binigay sa kanya kasi mag-aasawa na raw ang nanay ko at ayaw sa akin na mapapangasawa niya. Eventually, nalaman ko rin naman na hindi pala totoo yun at fake news lang ang tatay ko ng kamag-anak ng nanay ko para hindi nakausapin yung nanay ko. Parang ganun eh. So, ayoko nang ganong i-elaborate yun kasi walang malinaw na story about dun. Isa lang ang sigurado, hindi totoo yung ipinarating sa tatay ko na nalaman ko. So, it makes sense. Hindi naman siya nag-asawa. Okay? Hindi rin siya nagkaanak. So, ngayon, ako muna. Tatanungin nyo, hindi ko ba siya hinanap dati? Unang-una, elementary days. Paano ko siya hanapin? Ang meron lang ako is yung address niya na nasa kwintas ko. Nakalimutan ko na nga yun eh. Actually, wala pang 1 taon na wala ako na yun. Siyempre, bata ako. But anyways, meron pa rin naman akong address sa kanya, yung mga record ko sa Korea. Pero ang tanong, paano ko nga siya hanapin? Sa hirap ng buhay namin. And 6 years old, may isip mo bang maghanap ng tao? Or may isip mo ba kung paano mo hanapin yung tao kahit gusto mong hanapin? So, yung tatay ko, wala rin ganong means kasi nauubusan na nga kami ng pera nun. Dahil ang alam na trabaho ng tatay ko is music. So, ang ginawa ng tatay ko, mga after 2 years or 3 years, umalis ulit siya ng bansa. So, isipin nyo, sa hirap ng buhay, ang tatay ko, lumabas ng bansa, nag-Malaysia siya. So ngayon, nagtutugtog siya ron, nagtatrabaho siya ron. Paano niya hanapin yung nanay ko? At bakit niya hanapin para sa akin? Kumbaga nakapag-move on na nga sila pareho sa buhay nila eh. So ako na lang hindi pa nakaka-move on. Paano ko hanapin? Nakikitira ako sa kaibigan ng tatay ko noong mga time na yun. So ang kailangan ko lang gawin is mag-aral mabuti. Para tumaas yung antas ng pamumuhay ko, di ba? O dumating yung high school, nagkaroon ako ng access sa internet. Ano ba unang ginawa ko? Tinype ko yung pangalan ng nanay ko. Hinahanap ko yung nanay ko, di ba? So, wala. No to avail pa rin. Wala pa yatang Facebook ng mga time na yun eh. Hanggang sa nagkaroon ng Friendster, Facebook, iba-ibang social medias, hinahanap ko. Wala akong makita. Unang-una yung social media natin dito, hindi ganun ang social media doon sa Korea. And more on, kakao nga sila actually. So, ako, iba ang ginagamit ko, di ba? Anong ginagamit natin ano rito? Social media account dito, di ba? So, doon pa lang mahirapan na mag-connecta. Pangalawa yung privacy law. Marami akong pinagtanungan kung paano hanapin ng nanay ko. Ang hirap. Iba ang characters at ibang law doon sa Korea. Okay? So, ang plano na nga is pumunta doon. Ngayon, paano ka pupunta doon kung wala kang pera at meron kang trabaho dito? Paano mo basta iiwan yun? May pamilya ako, unti-unti akong nagbubuo ng pamilya. So, hindi ganun kadali. So, yung 31 years na yun, kumpara mo nga sa iba, may mga 50 years bago sila magkita, di ba? Ngayon, tatanungin naman nila, ba't yung nanay mo hindi ka hinanap? So, yung nanay ko actually, after ng 2 months namin, nang nawala kami ng contact, nagpadala siya ng laruan sa akin nung birthday ko. So, wala kaming contact, di kami nakakapag-usap, pero nakapagpadala siya ng laruan. So, the next year, nagpadala yata siya ulit. And then, the next year again, nung nagpadala siya, is wala nang tumanggap sa bahay namin kasi ang tatay ko nasa Malaysia. Tapos, ang lola ko is nasa ospital. Walang tatanggap sa bahay. 3 beses sinatid sa bahay namin, walang tumanggap. Ang mangyayari is ibabalik yun dun. So, ang thinking ng nanay ko, wala na kami dun. Kaya yung padala niya is hindi namin natanggap. So, magmula nun, talagang wala ng contact at yung address, hindi pa namin alam sa isa't isa. Hindi naman namin masabi sa kanya na yung pa rin yung address namin. Paano? Ang alam niya na nga, hindi na nga yun ang address namin. And then, during that time na wala ako, nagkaroon ng problema ang nanay ko doon kasi ang nanay niya, ang lola ko, nagkaroon ng sakit. Alzheimer's. So, ang mga kapatid ng nanay ko may kanya-kanyang pamilya. Ang nanay ko, siyempre broken family kami. Tapos, wala pa ako sa feeling niya. So, mag-isa siya. So, nangyari, siya ang nag-alaga sa nanay niya na merong Alzheimer's. Sa tingin mo, sa hirap ng buhay niya ron na nag-aalaga siya na merong sakit, Alzheimer's pa, pagkatapos
mahahanap niya ako basta-basta. Yun. So, hindi ganun kadali. Ang kagandahan lang kasi, Lods, nagtanong ka with curiosity. Maganda yan, ganyan. Kisa dun sa magja-judge ka agad na, ba't ka pinamigay ng nanay mo? Ba't ganito, ganyan? So, yung about sa pagbigay sa akin ng nanay ko, sa tatay ko, siguro sa ibang video yun. Mas maganda may paliwanag ko sa inyo yung scenario kung bakit nag-decide ang nanay ko na gawin yun eh. Ako naiintindihan ko din siya eh. Pero mabalik tayo sa paghahanap. So, ang nangyari, again, lagi kong sinasabi sa inyo, ako yung ginawang malakas ng Diyos eh. 'Di ba? Kumbaga, ako yung ginawang ginawang paraan ng Diyos para magkita kami ulit eh. Kung siya, edi siya. Kung ako, edi ako, 'di ba? Ngayon, the mere fact nga nung narinig ko na sinabi niya na kamusta ang anak ko, buhay ba siya? At miss na miss rin daw niya ako at gusto niya talaga akong makita rin. Nung nalaman niyang hinahanap ko siya, okay na lahat, 'di ba? Hindi ko na kailangan questionin, ba't hindi mo ko hinahanap for 31 years, naghirap tuloy ako. Walang ganun. Walang ganun. Actually, dahil nga sa pangyayari na yun, mas naging proud ako kasi nakayanan ko yung mga bagay na yun eh. So, para lang malinaw, okay? Hindi ganun kabilis maghanap ng tao. Meron tayong kanya-kanyang sitwasyon. So, yung sitwasyon ko, hindi basta makahanap. Ang nanay ko ganun din. Sobrang nakakaawa nga nanay ko eh. Biruin mo, nagkaroon ng Alzheimer's yung lola ko. Pero, nung malapit nang mawala yung lola ko, ang binabanggit niya, kung umuwi na daw ba ako, o Junyong daw, kung umuwi na daw ba, inaantay pa rin ako ng lola ko sa pag-uwi. Kasi kasama siya sa naghatid sa akin sa airport. So yun lang mga Lods. At least, yan tanong na yan is meron ng isang video para masagot. So yun lang mga Lods. Thank you.